Ng parang sa panahon to, parang mapili ka na rin naman sa mga ginagawa mo, na mapa-TV or pelikula. Pero ngayon, parang dalawa talaga ang pelikula mo ngayong Film Fest. Tapos, no, naging busy ka. Magkaiba na mga genre. Oo. So, kamusta yung, siyempre abangan dito yung mga eksena with Juday and LP. Kamusta yung mga yung dynamics nyo nung actingan with them? Na-starstruck ako. Na-starstruck ako. Ang galing ninyo. Grabe kayo. Parang baguhang artista. Hindi, walang biro. Grabe ka. Grabe. Nagtrabaho sila sa harap mo. Yung, hindi ko may paliwanag yung sistema ng artista eh. Pero you respect your co-actor. Kahit wala sa iyo yung camera, you should be there para sa support ka. And they were very consistent. And by the time na yung camera nakatutong na sa kanila, oh my God, may binigay pa times 100. Tapos ikaw talaga yung, oh my God, this is the actor at work in front of me. And you cannot do that if you're not a seasoned actor. These actors are seasoned. I am just seasoning. Yeah. These are Chanda Romero, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino. Come on! Diba? Let's give it up for them. Yes! Anong challenge sa'yo, Miss Uge, nung horror to bilang siyempre seryosong itsura mo dito? Ay, hindi ka dapat matawa or what? Totoo, totoo. Takot-takutan ako kahit hindi naman talaga nakakatakot sa paningin ko. Kasi wala naman talaga kayo nakikitang multo, hello. Pero syempre, maisip mo lang, bumalik ako sa'yo direct, maisip mo lang yung direct, takot ka na agad. Yes, direct ginawa kitang motivation, sir. Nabawi na lang ako ulit. Oo. Yeah, but the script itself, even just the sequences, ay, ang galing. Sorry, hindi ko na talaga. Medyo pabor na pabor talaga yung papuri ko dahil maganda talaga. So, tama ang mga combination, tama ang script, tama na buong pamilya, but at the same time, tradition na horror ang pinapanood kapag Christmas. So, kumpleto, di ba? Ito na yun. Parang guest role ka lang dito, so medyo maiksi ka na po namin makita sa screen or matagal-tagal din? Medyo mahaba-haba yata, Alan. Hindi ko pa rin napapanood. Pero while doing it, hindi ko naman naramdaman na parang maiksi because the role is very important. The role is significant. The character. My character's name is Georgia. Wow. May kilala ka, Georgia? Ano, pagpapromotin mo na ba si Uge? Opo, pupunta po ako kay Maricel Soriano. Naku, thank you Maria, pinapromote mo ako. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan, ipamalita ang Espantajo. Napakagandang pelikula. Hindi na po namin ito masyado pang dadagdagan ng kung ano-anong description. Pero ayon po sa director namin, at ayon sa writer, at ayon sa aming producer, di naman po sila mambobola. Napakaganda po ng pelikula. Maraming salamat po sa inyong support. See you at the cinemas. And congratulations, Miss Judy Ann. I love you. Pag-promote pa po ako sa ibang medium, sa ibang platform. Thank you, Miss Uge. Para kay Juday naman. Yes po. Oo. Judes, parang yun nga, sabi mo, di ba, promise sa'yo to ni, nabanggit mo sa amin nun, di ba, promise sa'yo talaga ni Direk Chito, nagagawa kayo ng horror together. So, nangyari siya 27 years after nung first movie nyo. Ito yung panahon na parang mapili ka na rin, hindi ka na masyado rin, di ba, gumagawa ng pelikula, busy-busy ka sa pagiging nanay, and ganyan. So, parang dumating to sa panahong ganon. Buti, yun, tinanggap mo pa rin talaga at paano ka na-challenge sa pelikula to? Sa dami ng horror din naman na nagawa mo na sa buong career mo. Challenging alone yung schedule kasi. Nagiging mapili sa project for the simple reason na ibinigay ko na naman pati kaluluwa ko nung bata ako sa industriya to. So may mga pagkakataon na talaga na sisinsilin mo yung tatanggapin mo kung minsan. And I think it's just about time na makagawa uli ng pelikula because it's been 5 years already. Nandun kasi din siguro yung point na sakto lahat, nasa timing lahat. Nagkataon nung in-offer sa akin itong movie, patapos na ako ng Batman. Ngayon kasi ang inaano ko na lang, one project at a time, para lang makapag-focus na ako dun sa paisa-isang proyekto. Just to be fair sa producer, sa director, para din sa character ko, gusto ko mapagtuunan siya ng pansin dahil
nung bagets ako, alam niyo yan, lumalagari ako ng 5 projects sabay-sabay hanggang sa hindi ko na alam sino na ba talaga ako sa pinapasok kong araw na ito. Kailangan ko tanungin sino kasama ko, sino leading man ko, sino director ko, ano ba to, action, comedy, drama. Na-realize ko hindi siya healthy sa craft na tatanggap ka lang ng tatanggap na hindi mo pinupulido yung trabaho mo. Unfair. Hindi to pera-pera lang. Nandun na ako ngayon sa gawa tayo ng quality ng mga proyekto kasi gusto ko to mapanood ng mga anak namin. Gusto ko proud sila sa nanay nila. Gusto ko proud din ako sa trabaho ko, sa craft ko. So, when Espantajo came up, isa lang naman ang sinabi ko, I have to finish this project first. Pupunta lang kami na may football lang si Lucho, tapusin lang po namin yon. Then pagbalik, pwede na akong umarangkada. At least, nakafocus na ako. And then pagbalik, kompleto na yung cast. Hindi ako nakailam kasi nga, pag may trust ka nga sa pagkabuuan, papasok ka na lang eh. As is, where is na. Sa pag-prepare sa character, pinag-usapan na lang namin ni Direk pagdating namin sa set, ng day 1 namin. Paano na ang atake mo dito as Monet? So, tinanong ko sa kanya, paano gusto mo? Eh, ikaw, anong gusto mo? Ay, so walang katapusan na tanong to. Hanggang sa, may mga nuances kasi na kailangan very specific. Of course, hindi ko pa ma-reveal, pero makikita niyo yan sa pelikula na pinagtulungan namin ni Direk Chito, ma-achieve siya na hindi siya OA, that it should be very realistic. That at saka basically sa mga drama parts, sa mga iyakan parts na dapat hindi ako mag-breakdown for some reason, napapa-breakdown ako. So may pagsuway lang si Chito sa akin minsan na, ano ka ba? Hindi ako ready sa ginawa mo. Tapos, rerenda ako ng konti. Okay, iba pala. So, it was a learning process when we were doing the film. Nakikilala ko palalo kung ano yung craft ko pang pwedeng ibukas pagdating sa pagiging isang artista na hindi mo kailangan maghanap lagi ng pader pag mag-breakdown scene ka. Pang-warning, gano'n? Yung gano'n. Hindi pala kailangan warning lagi ng iyakan. Yung pwede namang sapat lang. So, the preparation alone, it just happened slowly while we were filming the movie. Kasi nga, si Direk nag-start naman kami. Halos parang, hindi naman siya yung sequence by sequence from beginning to end, pero sinigurado niya na pagdating sa gitna ng shooting namin, nabuo na namin yung character namin pa isa-isa. Nabanggit mo, Marcia, mga anak mo, ito yata yung, bilang PG ang pelikula, ang rating nyo, ito yata yung unang pelikula na mapapanood sa big screen sa'yo ng mga anak mo. Pwede si Luna, pwede si Lucho. Pangalawa, yung Mindanao ang una. Kasi yung Mindanao, din siya, PG din siya. At saka may effects siya ng pagpagets. Ito yung horror. Na-excited talaga ako mapanood kasi mahilig sila manood ng horror. So, malaking factor talaga yung mga anak namin dito sa pagtanggap ko na Espantajo. Kasi hanggat may lakas pa yung nanay nilang manakot. Gusto ko ma-experience nila. Na-excite ako mapanood nila. Alright. Thank you, Alan. Teka, may last question ako for me, si LT. Last na, let's get this out of the way. Kasi di ba, nabalita naman talaga, originally, it was intended for Ate V, yung role. How do you feel na sa'yo napunta yung role? Papasalamat ako kay Ate V, syempre. Unang-una. At maraming salamat. So, pangalawa, nagpapasalamat ako kay Attorney Joji at kay Direk Chito na ako yung naisip nila para sumunod na choice nila for Ate V's role. Yun. Yun na. Anong gusto mo yung role ko? Hindi ko pwede masyado i-reveal yung role ko eh. Pero yung role ko po dito ay nanay ni Juday at kung sa pagbigay ng buhay sa role ko as Rosa, masasabi ko lang humuhugot ako sa napakagagaling na mga kasama ko. Kay Juday, most especially kay Juday, sa kanya ako humuhugot talaga ng lahat ng mararamdaman. Bali siya yung action, ako yung reactionary sa bawat binibigay niya. And same thing with Chanda. Meron ng eksena dito, hindi naman ako masyado kasi masalita dito sa pelikula. So, meron ako eksena, nanonood lang ako sa kanila kay
Janice, kay Ian, kay Mon, kay Juday, kay Chanda. Nanonood lang ako sa kanila. Parang talagang lahat na-absorb ko yung lahat ng lakas ng nibibigay nila. Yung strength ng kanilang mga characters, talagang nararamdaman ko. Parang invisible na siya, power na talagang tumatagos sa nararamdaman. So I feel na ganun din mararamdaman ng tao dito. Tagos. Tagos sa puso. Thank Tagos sa you. dibdib. Thank you, Alan D. Let's, Limit na lang. Sige. yes, kay Aben Nabus. Aben. Hello po, good afternoon. Kay Direk na lang to, Direk Chito. Ano po, Direk? Yes. Sige lang, okay. Ano po bang mga bagong discovery nyo dito working with these award-winning actors? Dahil lahat naman po sila nagkakaisa sa pagsasabi na nung makatrabaho ka, iba yung professionalism attitude nyo. Ngayon, kayo naman, ano naman yung masasabi nyo sa kanila? Anong bagong discover nyo since mga nag-evolve na rin sila bilang mga great actors sa industriya nito? Actually, yun ang word, evolve. Yeah. Kasi karamihan sila, nakatrabaho ko mga bagets pa. Imagine mo, Olongga po. Kailan pa yun? 80s pa yata yun. 80s pa. So, 80s to early 90s, nakatrabaho ko na sila. So, syempre, mga bagets pa sila noon. Iba pa yung mga attitude nila sa buhay. And you know, it's a gift na grasya sa akin, no? Na makatrabaho ko sila ulit. At this time, 2024 na. Kami-kami pa rin. Siyempre, matatanda na ng konti. Pero kaya pa rin. At nasa sining pa rin kami. I'm really grateful for that. Sa totoo lang. You know, na nagsimula ako kay Aling Bining, kilala nyo ba? Hindi yun. Aling Big Bining Blast. Plus. Imagine mo hanggang kay Jody Alonso, kasama ko. So, imagine mo yung gratefulness ko for having encountered sina Aling Bining, Aling Toreng, lahat yun. Hanggang umabot tayo sa present. I'm grateful to work with, it's very special to work with these great actresses from so long ago up to now. And we're still trying to perfect the very challenging work of show business, of being in the movies. Thank you. Thank you, Direk. And congratulations, good luck. May funny question lang, Direk. Hindi kayo na final na. Dito ba sa Espantaho daw, Miss Janice, makikita daw ba namin yung anak ni Janice? Charot. Yeah. Maluma, Yung makikita nyo, ayaw nyo nang makita. Promise. Ayan ha, i-Janice na yan. Yes!